Ngayon po, punta po tayo sa konstitusyon. Ano po ba ang kahulugan ng quorum? At ano po yung sinasabi nila na Abilino versus Cuenco Doctrine? Ito po yung laman ng konstitusyon ng Pilipinas. Hindi po to rules ng Senado. Iba po yung rules ng Senado. Ang rules po ng Senado pwedeng baguhin ng majority ng senador. Okay. Kaya sinasabi natin, Bulaga 11 plus 1 Judas equals illegal kudita. Yan po ang naganap, illegal na kudita. Bakit po? Hindi po dahil sinabi ng senador na ganun. Ayon po sa konstitusyon, constitutional provisions governing the quorum of the Senate is found in Article 6, Section 16, Paragraph 2 of the 1987 Constitution. The text states, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. So para magkaroon ka ng business, kinakailangan meron kang quorum. Pag walang quorum, walang business ang Senate. Okay. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such a manner and under such penalties as such house may provide. So ibig sabihin, pwede rin pala silang mas konti sa majority. Ano lang ang kayang gawin ayon sa konstitusyon? Pag wala na sa quorum, sasabihin na ng isa, mag-adjourn na tayo kasi wala na sa quorum eh. Ganun po yun. Ganun po kaimportante yung quorum. Pag wala kayo sa quorum, hindi po kayo pwedeng magsagawa ng business. Okay. So, ano po yung explanation dyan? No, sa numero, baseline rules. The baseline rule is 13 members. 13 members po dahil ang ating senador ay composed of 24 elected senators. Okay. Pwede bang mabawasan yung mga senador? Pwede bang bumaba yan? Pwede. Ito po yung mga kondisyon. Bakit po 13? Kasi po pag 12, hindi po yun majority. Ang majority po, lagpas ng kalahati. Ang 12 po ay kalahati lang. Ang sinasabi po ng majority, lagpas ka ng kalahati. 12.5 ay lagpas ng kalahati. Wala naman pong kalahating tao eh. Kinakailangan po buong tao, kaya po 13. Yan po yung meaning ng majority. Ayon po sa konstitusyon. 13. Okay. Para po makapag-conduct ka ng official business, makapag-debate, or magkaroon kayo ng motion. So yung motion po, na ideklarang bakante ang lahat ng komite, dapat may quorum kayo. So ilan po ang quorum ayon sa konstitusyon? 13. Okay. Ngayon, ano po ang pwedeng gawin ng mga, kunwari, hindi maiiwasan, tumakas si Lito Lapid. Halimbawa, mag-alas 4 na, umalis na si Lito Lapid. So, wala. Halimbawa, 13 sila nagsimula. Nainip na si Lito Lapid kasi alam nyo naman, walang ginagawa eh. So, tumakas na. 12 na lang sila. Pag wala na po sa quorum, ito po ang gagawin, ito po ang pwede lang nilang gawin. If the active attendance drops below the majority or quorum, the present members have no constitutional authority to pass legislation, adopt substantive resolution. They are restricted to limited parliamentary actions. Hindi na po sila po pwedeng magpasa ng batas. Hindi na po sila pwedeng magpasa ng resolution. Ano po ang pwede lang nilang gawin?
pwede lang silang mag-adjourn. Okay. Ngayon, declaring a recess. O, pwede silang mag-adjourn o mag-recess or utusan yung sergeant at arms na kung nakatambay lang, halimbawa si Lito Lapid, nariyan pa sa vicinity nila, hindi pa nakakalabas ng Senado, pwede po nilang utusan, may CCTV sila eh. Nasaan ba si Lito Lapid? Ayan, papalabas na sa Senado. Pwede nilang utusan yung sergeant at arms para pigilan si Lito Lapid at pabalikin para magkaroon ng quorum. Yan yung sinasabi ni Marcoleta na pwede nilang ipahuli yung mga minority para magkaroon ng quorum kung tumambay lang sila sa loob. Okay? Yun lang po ang pwedeng gawin. Mag-adjourn, mag-recess, o kaya ipahuli para makabalik si Lito Lapid sa sa session hall. Yun lang ang kaya nilang gawin. Ngayon kung meron na uling majority o meron na uling quorum, pwede na uli silang magpasa ng batas, magpaano. Okay. So, ano po yung sinasabi nila? Na, eto po legal interpretation. While the absolute math of the full Senate dictates a quorum of 13, historical Supreme Court precedents dictates how majority is calculated when the active roster shifts. Okay. Ito po yung binabanggit nila na desisyon daw ng Korte Suprema. Ang sabi po, vacancies versus absences. Kinakailangan po permanent yung vacancies bago mapababa yung bilang. Ano po yung mga dahilan para po magkaroon ng permanent vacancy sa Senado? Ito po ang mga dahilan. May namatay. Kasi po, once na nawala po yung isang senador, bawal pong palitan yan. Hindi po yan, halimbawa, may namatay na senador. O hanap tayo ng kapalit, yung pang-13. Hindi po ganun. Kasi po, pag ganun po ang sitwasyon, ikaw 13, teka, pag may namatay rito, ako na. Ano kaya kung may maaksidente dito? Yun po. So wala pong magiging majority, ay 13 pa rin po yung majority o quorum kung wala pong namamatay o nagkakaroon ng permanent vacancy. Katulad ng namatay, nag-resign, or in-expulsion ng 2/3 vote. Ikaw ay tinanggal. Opo, live po to. Okay. Permanently subtract from the base number 24, lowering the baseline required for majority. So kung dalawa yung namatay, 22 na lang yung permanent member. So kung 22 na lang yung permanent member, ilan na lang yung kinakailangan mo para maging majority? Kalahati ng 22 ay 11. So dagdagan mo ng isa, 12. So pwede lang pong maging majority o nasa quorum sila, legal yung kanilang ginagawa kung may dalawang senador na permanent nang nawala. Okay. So ano po yung mga dahilan para permanent na mawala? Ayan po. Sa Abilino versus Cuenco Doctrine, ito po yung sinasabi nilang pasya ng Supreme Court. Tignan nyo Under this landmark ruling, the Supreme Court determined that a quorum can be calculated based on the number of members within the coercive jurisdiction of the Senate. So, dinefine din po yung coercive jurisdiction of the Senate. If certain senators are physically incapacitated, legally detained, o kaya po nila minadali na makulong agad-agad. Kaya po minadali na makulong si Jinggoy para mabawas po siya kasi kasama pala yun.
legally detained. So pwede na nilang imenos si Jinggoy. O di 23 pa rin. Pwede yung fugitive. Pwede ba yung fugitive? Kaya po pala sila paulit-ulit. Lagi po nilang dinideklara na si Bato ay fugitive dahil kasama pala yun. So kaya ang kwenta nila, fugitive si Bato kaya menos na. Samantalang to si Jinggoy ay legally detained. O so tama yung kwenta nila, hindi po. Ito po yung fugitive, pagiging fugitive. May meaning po yan. 'Di ba? Ulitin ko lang po yung yung paliwanag ng Supreme Court ha. If certain senators are physically incapacitated, halimbawa, legally detained. So okay po yun kay Jinggoy, legally detained siya. Ayaw man natin, kaya pala ini-insist. Hindi po legally detained siya eh. Kaya pala si Erwin Tulfo, basang-basa po. Ito pala yung briefing sa kanila. Kaya pala sinasabi niya na pag nakulong si Joel Villanueva, mababawasan na yung mga senador. Dahil po dito sa Supreme Court ruling na ito. Okay, pero pwede pa pong ihirit yan, pwede pong baguhin yan eh. Ngayon, so isa na. Kaya po pwede silang maging majority. Kaya lang hindi po sila pwedeng maagaw nila yung Senate presidency. Dahil 13 po ang kinakailangan eh. Hindi naman po nakalagay na dapat matanggal din sila para maka-attain ng kahit na nakakulong sila, senator pa rin sila. Kahit nasa ibang bansa, senator pa rin sila. So 13 po, kaya hindi po nila makuha yung Senate presidency. Ngayon, ano po ang kanilang ginagawa? Dineklara po nila na fugitive si Bato. Pero meron pong kahulugan yung fugitive eh. Hindi lang po simpleng fugitive. Ito po ang kahulugan. Or fugitive outside the country. So dapat si Bato ay nasa labas ng bansa. Kaya pala lagi nilang sinasabi na baka nakalabas na si Bato. Di-declare po nila yan na nakalabas na si Bato sa bansa para maging legal yung dose nila. Para po maging legal yung dose nila na majority, kulang po kayo iba po yung Senate presidency. Para po maging legal, yun pong deklarasyon nila ng dapat po fugitive na nasa labas ng bansa. O hindi po sinabi na fugitive dito sa Pilipinas. Kasi pag fugitive ka dito, pwede ka pa ring ipahuli ng Senado. Pwede ka pa ring padaluhin ng Senado. Ayaw mo lang. Iba po yung ayaw kasi po may jurisdiction po yung Senado alinmang parte ng Pilipinas. Samantalang kung ikaw ay fugitive at nagtatago ka sa ibang bansa, wala nang jurisdiction ng Senado dun. Kaya po, illegal yung pagiging majority nila. Illegal yung quorum nila. Hindi po nila naabot yung quorum na 13. Bakit 13 pa rin illegally nakakulong si Jinggoy? Opo, legally nakakulong si Jinggoy, kaya 23 kung imemenos mo si Jinggoy. So 23, kalahati ng 23 ay 12.5. Wala namang kalahating tao. Pag 12 lang, hindi pa yun wala pa sa kalahati yun. Ay hindi pala, mali. 11.5, di ba? 23. 11, tama ba? Parang mali ako. ako yata ang mali ng kwenta.
So magiging 12. Yan po yung pinagbabatayan nila. Sa tingin po natin hindi pa po yan kasi 11.5 so 12. Hindi po. Tama 11.5. O tama po 11.5. Yan po yung pinagbatayan nila. Pero yan ba talaga? Yan ba talaga yung batayan? Oh. Ito bang si Abilino versus Cuenco, yan ba talaga yun? Yan ba yung kahulugan ng Supreme Court? Kaya Supreme Court lang po makakapagpasya niyan. Kasi po, sa bilis po ng pangyayari na to, makikita po natin, si Jinggoy, definite na ba yung pagkakakulong niya? Ibig sabihin, si Jinggoy ba tanggal na sa pwesto? Hindi na siya pwede i-consider? Si Bato ba fugitive sa labas? Hindi naman Kaya questionable pa po yan, lalo na't hindi pa nila napapalitan si Senate President dahil kinakailangan nila ng 13. Sa madaling salita, ang paniniwala ko po, dapat 13 po ngayon sa kalagayan po ng mga senador. Wala pa po silang moves na si Senador Jinggoy ay wag nang i-include dahil siya ay permanent nang nakakulong. Hindi pa po. Napaka-press pa po ni Jinggoy. Kasama pa po siya sa lahat. Hindi po ako eksperto. Marunong pa kayo Kami po mga vlogger, eksperto po kami sa pagbablog pero hindi po sa batas. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, pine-present ko po ito. Ngayon, may umaayon ba sa akin? Meron, ito. Oh, si Attorney Mike Tolentino. Ayan sabi niya, 24 senators require 13 quorum. Without quorum, there is no valid legislative business. Without constitutional compliance, there is no institutional legitimacy. Ito po, ang paliwanag niya doon sa case ni Abilino versus Cuenco should not be casually misused as authority to claim that 12 senators are always sufficient. That ruling was based on exceptional circumstances, particularly the peculiar situation involving a senator who was outside the country and beyond the Senate's coercive jurisdiction. It is not a blanket license to reduce the constitutional quorum of the Senate. Sabi po ng abogado kasi may nangangantyaw sa akin, eksperto raw ba ako? Hindi po. Paliwanag po ni Attorney Mark Tolentino na isang abogado, 13 talaga. Kasi narito naman lahat ng senador, wala namang lumabas sa Pilipinas So, ano pong ibig sabihin yan? Kung pagbabatayan po natin yung konstitusyon, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng quorum. Ngayon, ano po ang kinakailangan? Ako suko na po ako. Alam ko po papalitan nila yan balang araw. Lahat gagawin nila. Mapapalitan yan si Alan Peter Cayetano. Ang gusto ko lang po, matuloy lang yung Blue Ribbon Committee hearing. At yung mga iniimbitahan, maimbitahan. Naimbitahan na sila Pag binawi po ni Tulfo, hindi natin alam kung matutuloy bukas kung sarado yung Senado. Itutuloy ba? Kung ako senador, doon ako sa labas, mag-hearing. Di ba? Yan nga yun. Susunod ba sa Senate President? Susunod ba sa Senate President yung mga tauhan dyan sa Senado? Bubuksan ba yung Senado? Kasi tsak hindi magpapakita yung Senate majority. Majority sila di ba? Senate majority. Hindi sila magpapakita bukas. Nag-ano na kasi sila CNJ. Adjournment, CNJ. Sa Lunes na sila magpapakita. So ang nariyan lang po, mga tauhan ng Senado. Nagdeklara po si Gatchalian na work from home. So meron lang pong tauhan na sumunod kay
kay Gatchalian ay kay Cayetano, pwede po mag-hearing. Pero ang tindi 'no, hinabol pa 'no, work from home. Bakit work from home? Wala mag-wo-work from home sila Huwebes pa lang. Hindi po. Sa tingin niyo ba walang susunod? Senate President pa rin si Cayetano, eh. O diyan po makikita. Sa tingin niyo ba hindi kayang utusan, kinikilala po maski po ng bagong majority, kinikilala po nila na si Cayetano po ay, Senate President pa rin. Ngayon, kung yung minority nga o dating minority na ngayon ay majority na di umano, dahil meron na dagdag na isang Judas, Senate majority, sino susundin, kinikilala nga eh, na Senate President si Cayetano. Yan pang mga tauhan. Yan pang mga tauhan ang hindi kumilala sa kanya. Oh. Ngayon, sa pahayag po, eto po, para malinaw po tayo. Dito na po tayo. So malinaw po yun ha. Hindi po natin gawa-gawa yun. Hindi po ako eksperto, kaya nga baka mali ako, tignan ko nga rin yung pananaw nung mga ibang abogado. O yan, yan po ang pananaw. Kasi nauna po ang konstitusyon. Malinaw po sa konstitusyon eh. Meron pala noon na nasa ibang bansa yung senador, kaya ganun ang pagpapasya nila.